Alam niyo, sinabi ni Professor Cielo kanina na may batas na nagbibigay ng 80% o 50% ng sin tax ay para sa PhilHealth. Batas yan specific na. Yung taxes na yan ay kinakaltas sa every day na uminom tayo ng mga soft drink, uminom tayo ng mga alcoholic drinks, o naninigarilyo tayo. Automatic yan na kinakaltas. So dapat hindi masisira po yung PhilHealth kasi nakalaan yan ayon sa batas. Iba't nagtaksin sila na may rason naman na ibibigay. Diba? So unreasonable na pagtataksin. I-playan na eh. So yun po ay isang issue na maaaring dadalhin natin sa Korte Suprema. Nagtuturo ako ng constitutional law sa 3 universidad sa Metro Manila. At prinsipyo sa constitutional law na general law cannot amend a specific law. Itong sales tax ay specific law, itong General Appropriation Act ay general law, at hindi dapat niya mabigyan ng zero yung dapat ibibigay natin sa PhilHealth. Pangalawa, ano ba ang mangyayari kapag hindi binibigyan ng subsidiya? Ay siyempre, ang practical na nangyayari, sa kasalukuyan na ay nagbibigay ng ayuda o ng subsidy yung gobyerno sa ating PhilHealth, hindi nga nakakabayad sa mga ospital. Kaya marami tayong mga manggagawa, may collective bargaining agreement, may mga benepisyo na ibinibigay. Pero sabi ng employer natin ay huwag po na natin ibigay kasi wala pang pera ang ospital kasi hindi pa nabayaran ng utang ng PhilHealth. Hindi lang isa o dalawang ospital yan dito sa Metro Manila. May 10 akong naririnig yan. Sa Iloilo, sa Capiz, ay may mga ospital tayo na hindi makapagbigay agad ng benepisyo sa mga manggagawa. Nag-delay kasi delay yung pagbabayad ng PhilHealth. O, hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. So may utang tayo PhilHealth sa mga ospital.